Sa totoo lang, ngayon yung Kuya Charan, sa pagluluto minsan inaabot din ng katamaran. Yung magagayat ako ng ganito, maliliit at maninipis. Pinagplanuhang gayat ang tawag ko dyan, pwedeng pang ulam, pwede rin pulutan. Madali lang lutuin ito, ibababad lang at lalagyan ng mga rikado. Madali ang luto ang tawag ko dito. Charan! Hilaw pa, ririkaduhan pa lang. Una kong ilalagay itong asin. Bawang isang buo, mamajigin ko ng ganito. Pinong paminta, lagi kong sinasabi, ikaw nang bahalang tumantya, depende sa iyong panglasa. Huwag kang matatakot kung mapaunti o maparami. Diyan mo malalaman para sa susunod, alam mo na kung gaano karami. Kalamansi, pinitas ko lang to sa tabi-tabi, basta kapag nahuli. Isa lang ang sasabihin, iba ang may tanim. Kalahating kilo ng atay ng baboy nga pala ito. Sakto lang ang 6 na kalamansing inilalagay ko. Chinchansu oyster sauce pala, hindi ko mabasa. Ngayon ko lang napansin, kakaunti na pala ito. Hindi pa ako nakakabili, kaunti lang ilalagay ko. Bago ko ito lamasin, itong aking kamay nilagyan ko muna ng supot. Saka ko binutasan sa gitna at lalagyan ko naman ng toyo. Sabay imemekos-mekos ko ng ganito, dahan-dahan lang, hindi to binibigla. Siguro naman, alam nyo na yan. At ibababad ko lang ito ng 10 hanggang 15 minuto bago ko lutuin ito. Fast forward muna tayo at pagkalipas ng 15 minuto, uumpisahan ko na pagsasalang. Nagbuhay ako ng kalan habang nakapatong itong wok na paglulutuan. Saka ako minantikaan. Kapag mainit na itong batter, isusunod ko na. Habang natutunaw itong batter, itong kalan, hihinaan ko muna. At itong ibinabad kong mga atay, ilalagay ko na isa-isa. Ayang-ayang lang ang apoy para hindi matusta. Malasadong luto lang kumbaga. Kapag nailagay ko na ang dami ng atay na kaya lang naming ubusin, itong mga matitira i-stock ko muna sa ref para kung sakaling tamarin ulit akong magluto, ay meron akong nakahandang pagkain na madaling lutuin. Akin muna itong babali-baligtarin para mapantay ang luto. Kapag malambot, masarap kainin. At kapag itong mga atay nabaligtad ko na isa-isa, hihinaan ko muna ang kalan at hahanguin ko muna ito pansamantala. At dito sa aking pinaglutuan, dito na rin ako gagawa ng sarsa. Lalaksan ko ulit ang kalan at imemekos-mekos ko ito with tornado hanggang sa magmantika. At kapag ganitong nagmamantika na, ay ibubuhos ko na itong pinagbabarang ko ng atay kanina. Siya nga pala, marami rin nagtatanong. Sa tuwing ako daw ay nagluluto, ay simple lang daw ang ricado, aromatiko, at pampalasang inilalagay ko. Isa lang ang sagot ko, yun lang ang nakasanayan ko. Para sa akin, ito lang ang sekreto. Basta sariwa lahat na niluluto mo. Kahit asin at paminta lang, masarap na yan. Kahit pa isang kalderong kanin, kayang itaob yan. Oops, tama na muna, baka mapayabang naman. Ibinalik ko na itong atay at konting halo na lang. Kapag kumapit na ang sarsa, kasunod na ang sibuyas na pula. At konting pahabol mga katsaran. Kung nagustuhan mo ang aking kadaldalan, baka pwedeng makahingi ng konting lambing dyan. Pakipindot lang sa baba yung thumbs up dyan. At kung sakaling hindi pa ako nakakaabala, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating itong video ng aking ginawa. O siya, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po ulit sa walang sawang panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!